What's up guys? Welcome sa weekly market analysis natin. Quick disclaimer muna, I'm not a financial advisor. Lahat ng sasabihin ko sa video na to ay personal view ko lamang as an SMC trader. This is purely for educational purposes and to share kung paano ko tinitignan ang market. Sa analysis na to, dadaan tayo sa overall bias, key levels, supply and demand zones at possible scenario na binabantayan ko for the week. Hindi ito signal service. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung thought process ko para matulungan kayo magbasa ng market on your own. So with that said, let's jump straight into the chart. So first dito muna sa XAU-USD sa gold. So last week nagkaroon ng reaction dito sa ating order block na ito. This is a demand zone from the weekly time frame, no? Diyan siya nag-react. Nagkaroon tayo ng magandang reaction. Sa daily naman, kung makikita natin, this is a reaction from this candle, and yan yung nag-push for the week na maging bullish. Okay, so in 4-hour chart, meron din ng order block. So after na magawa ng recent low, okay, nagkaroon tayo ng change of character dito actually, because this one is a break of structure. So, meron ditong supply zone. Okay. So, last week, nabasag niya to. Last week ba? Oo, last week ata. Kasi, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday. So, yung Tuesday, nagkaroon ng reaction upward. So, after that, after ng push up, nagkaroon ng retracement. Okay? And kung gagamitan natin siyang Fibonacci retracement, nakita natin na nag-top siya dun sa golden zone, which is merong order block dun. So, if makikita natin dito kahapon, ito yung recent supply zone na binasag niya. So this is a supply zone, no? Dahil ito yung breakup structure, and then yung taas is yung supply zone. And then kagabi sa New York session, binasag niya yon, no? And that confirms na magtutuloy ito pataas. Pero before that, since ngayon, Saturday, on Monday, mag-e-expect ako ng pullback dito before pushing up. The reason being is may nakita ako ditong fair value gap. Okay. Sa 30 minutes, evident din naman siya. Pero, hindi ko alam kung matatap niya yan or itatap pa niya yan. Possible kasi ito pa siya. So, 4-hour chart. 4-hour chart, fair value gap, 1, 2, 3 candle. And I'm expecting na bullish candle next week. So makita nyo, this week is bullish candle. And possible scenario niyan na gawin is magkaroon ng week on Monday. Gumawa siya ng week. Tama ba? Wait lang.
Gumawa siya ng wick dito. And then, saka siya gumawa ng body. For next week. Okay? So, yan yung ina-expect kong magiging candle for next week. Hindi ko lang alam kung mas malalampasan pa niya or hindi. No? Pero, maganda niyan kasi, weekly candle is bullish. Yung recent candle na sa daily, which is yung Friday, is bullish din. Worried lang ako dito sa high na to, which is yung resistance niya. Dahil possible na mag-react dyan before mag-push up. Okay? So, if papasok yung Monday, I'm expecting na magkaroon ng retrace somewhere here sa baba. Okay? Retest muna yan on Monday, and possible Tuesday, Wednesday to Friday is pataas na siya. Hindi ko naman siya pinipredict, pero yun lang yung possible na mangyari dahil sa formation ng candle sa weekly. Magandang reaction kasi siya. So tulad ng sinabi ko sa sa mga students, kapag ganito yung formation ng candle, may sobrang taas ng wick, sobrang haba ng wick, and nag-react siya doon sa demand zone. Tapos nag-close siya bullish, mataas ang possibility na bullish for next week. Hindi ko sinasabi na sure, pero mataas ang possibility na bullish. Okay? Yun lang. And paano ko siya iti-trade? Siguro maghihintay muna ako sa Monday ng retest dito. And then yan, tingnan natin kung magkakaroon ng ng setup for that week. So proceed tayo sa Euro USD. So delete ko muna yung mga drawings. Euro USD, kung titingnan natin sa weekly, is may space pa siya dito, may gap pa siya dito. I don't know kung mitigated na siya dahil from that candle to this candle, yan yung gap. And yung kinreate last week, which is last Monday to Friday, is bearish na merong reaction. You see this wick? Kita nyo yung wick ng candle na to? So, that might probably the retest to this FVG. No? Hindi ko sure kung yan na yon. Pero mako-confirm natin yan sa lower time frame natin. Okay? So, mapapansin nyo, dyan na tumambay yung price for the last 1, 2, 3, 4 days. For the last 4 days, dyan na siya tumambay. Okay? Pero, ano ba nakikita ko dito sa market na to? So, meron siya ditong break of structure. No? Pero nagkaroon ng wick dun sa dulo ng break of structure. So pag sinabing ganyan na may wick at hindi nag-close below, hindi pa siya confirmed na break of structure. That's fake lang yan, and nag-grab lang possible, nag-grab lang siya dito ng liquidity. Okay? So this is just a fake BOS, or sabihin na nating liquidity sweep. Then after nun, ang nangyayari is ito yung recent high. Okay?
Yan yung recent supply zone. Kung titingnan natin dito sa 30-minute chart, hindi ko ma-confirm kung close above na siya. Pero mukhang close above na siya. Yung candle na to, green candle, close above na siya, confirming na nagkaroon na siya ng upward momentum. So just to confirm, no, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng parallel channel kung inline pa ba siya sa downtrend. Okay, tingnan natin. Wait lang. So, kung titignan nyo, itong downtrend na to, nagkaroon na siya ng breakout dito. And then, nag-retest na siya dito sa order block na to. And after ng retest niya, no, hindi ko pa dito na-confirm kung uptrend na siya dahil dito. Hindi pa siya nabasag. Ito yung recent, hindi pa nabasag. Pero yung next push, nabasag na siya. So, yun yung first good sign na malakas na yung momentum sa upward. So, possible for next week, since bearish pa lang siya, no, maghihintay tayo ng magandang momentum upward. Kasi ako, pag nagbabayas ako, tinitignan ko kung anong kulay yung this week. So, kung red to, ibig sabihin, for next week's trade is magbe-bearish ako. Pero, there's always a reason kung bakit possible na maging green siya. Una, dahil sa FVG, nag-touch siya, tulad ng sabi ko kanina. And then, sa lower time frame, 1 hour, is nagkaroon siya ng fake out sa baba. Nagkaroon ng weak liquidity, and then nagkaroon ng break of structure, ng change of character. Okay? Lagyan na natin to. So, hintayin ko yung Monday. Hindi ako nagtitrade ng Monday. Tulad ng sabi ko, hindi ako nagtitrade ng Monday and Friday. Monday dahil most probably magpo-pullback pa yung weekly candle. So, hindi pa yun yung totoong way niya. Kailangan pa niya maglagay ng wick. Kailangan pa niya ng pullback. And sa Tuesday, Wednesday, Thursday, doon ako nagtitrade dahil mas malakas yung momentum nun. And Friday, dahil pa-close na yung mga banks, dahil patapos na yung week, humihina na yung volatility ng market. Pero hindi all the time. Hindi ko sinasabing all the time, pero mas mataas yung probability ng Tuesday, Wednesday, Thursday na trade. Okay? So, yun. So, Euro-USD, possible uptrend dahil nag-break na siya. Pero hinihintay ko to na mabasag just to make sure na upward na yung momentum niya talaga. Kasi kung lalagyan din natin ng parallel channel dito, from here to here, kita nyo paano siya nag-react sa parallel channel. This is a trend line. Nagkaroon ng breakout, retest, and change of character. Pero, dito nga sa 1 hour chart, hindi pa confirm fully na close above candle to. Dahil sobrang maliit lang yung candle. Tapos sumunod is bearish candle. So, possible niyan, next week, ito yung balikan ng fair value gap. Yan. So, 1 hour, yan din, fair value gap. Possible, if mag-react dyan, pwedeng magtuloy na siya. Okay, since mitigated na tong order block, ay hindi pa pala. Since nag-react na siya dito sa ano ba to? Order block na to. Nagkaroon ng upward momentum.
possible na ito yung last line of defense natin for this trend if ito yung babalikan na FVG. Okay? So, try natin gumawa din ng channel dito. Para malaman natin kung saan possible tumalbog. Okay? So, yun lang. Sa GBP-USD naman, may inabangan akong trade dito which is this. So, sige, burahin muna natin. So, weekly time frame. Same formation ng weekly time frame ng Euro-USD. Meron ditong break of structure. Grabbing the liquidity upward and pulling back, which is yung last week candle natin for pullback. And then may naiwan dito before that na FVG. Okay? FVG for before mag-start yung last week na trade. And sa daily, kita natin na na-mitigate na niya. Okay? Na-mitigate na niya. And sa 4 hour, waiting to break this structure. This recent supply zone. Okay? Pag na-break na niya yan, no? Bakit yan yung supply zone natin? Kasi merong break of structure dito. And ito yung last line of defense ng trend na to. Okay? Once ma-break yan, and dun ko lang mako-confirm na uptrend na siya at nag-react nga siya dito sa FVG sa baba. So, kung lalagyan natin siya ng parallel channel, no? Clear na downtrend pa rin siya. Hindi pa confirm na uptrend na siya. Okay? So, yon, hindi ko rin alam yung setup na ganito kasi ito yung hinihintay ko nung nakaraan kahapon. Hindi ko alam kung gagana siya pero mukhang magfe-fail siya. So, ang hinihintay ko dyan kahapon is mag-touch dito sa golden zone which is merong fair value gap dito. Okay? And pag nag-react dyan, dun ako pwede mag-sell. Pero since yung weekly formation ng candle ko is most probably nag-react siya sa FVG, mag-react. Hindi pa rin naman ako nakakakita sa daily ng bullish engulfing. So, pwede pa ring sell siya. Pwede pa ring sell. And then the next day mag-bull. So, not confirmed yet, no? Pero I'll better wait na ma-break to. Dahil yung Euro-USD din is turning bullish na siya. So, mataas ang probability na mag-fail tong trade na to. So, I better step out. Okay? So, better wait na ma-break yung recent supply zone. And, overall trend din naman is bullish. Okay? So, better wait na lang. This is just a pullback. Kita nyo? Very corrective siya. And this push is aggressive. No? Kung mapapansin nyo dito sa last 1 hour low is nag-react na siya dito sa order block. Okay? At nakuha na niya rin tong fair value gap dito. Sobrang liit pero kita nyo ba? Yan.
So, mataas ang chance na ma-break to sa taas. So, dun pa lang ako mag-trade. Pero, kung na-confirm na hindi, at nag-break ulit siya dito sa baba, okay, kung na-break niya to, yan lang yung signal ko para mag-trade for SMC to the downward. Pero as long as yung nakikita ko sa market is turning bullish siya, dahil nag-iingat tayo sa FVG na to, kailangan ko munang kumalma para ma-confirm ang mga bagay-bagay. So, hindi tayo nagpe-predict. Kailangan natin is just mag-react lang tayo dun sa gustong ipakita ni market. Okay? So, yun lang yung tatlong pair na i-analyze ko for today para at least makita ninyo kung ano yung bias din talaga overall. So, yun lang. Thank you very much.